Ugnayan natin ngayon ang Buddhism in the world today. Sa ika-21 siglo ng CE, tinatayag na may 488 na milyon na tao o 9 hanggang 10% na populasyon sa mundo ang mga nagpa-practice ng Buddhismo. Halos kalahati sa kanila ay tagapaglungsod sa Mayahana School sa China, kung saan patuloy itong lumalago sa mga pangunahing bansa na malalaking populasyon ng Budhista, ang China, Korea, Japan, at Vietnam. Dahil sa pananakop ng China sa Tibet, ang Tibetan Budhista ay tinatanggap ang mga maraming nasyonal na tagapasunod, lalo na sa kanluran kung saan ito ay lumalaganap sa iba't ibang bansa. Ang Sociality Engaged Buddhism na lumitaw noong 1963 sa Vietnam. Sa gitna ng digmaan, may isang terminong nabuo ni Thich Nhat Hanh na isang kinikilayang pandaigdigan o peace activity. Isa itong makabagong kilusan na naglalayong magbigay ng solusyon sa mga pandaigdigang suliranin ng lipunan, pampolitika, pangkapaligiran at batay sa mga aral ng Buddhismo. Ang kilusang ito ay hindi lamang limitado sa mga monghe, kundi pati na rin sa mga karaniwang mamamayan ang sumusuporta. Ito ang parehong tradisyonal ng Budhista at mga kanluraning convert. Ang Cambodia, Thailand, Myanmar, Bhutan at Sri Lanka ay merong Budhista na higit 70% na populasyon. Habang ang Japan, Laos, Taiwan, Singapore, South Korea at Vietnam ay mas maliit ngunit matatag ang Budhista community. Patuloy na umuusbong ang makabagong kilusan na angkop sa Budhismo sa mga makabagong panahon. Ilan sa mga kinikilalang moderno ng kilusan ay ang Buddha Dalit Government, isang kilusan para sa mga Dalit na untouchable. Ang sistemang kasto ng India na ngayon ay nagkakamit ng respeto at suporta mula sa mga UN. Ang Nyuinit Kagapa tradisyon na na pinangungunahan ng Tibetan monghe na si Gacho Kelsang na isang makabagong kilusan na Theravada Buddhism, tradisyonal na ministeryo na nakatuon sa insight mediation. Dahil sa globalisasyon at mas madaling komunikasyon, mas maraming mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagkakaroon ng interes sa Budhismo. Ang ilang mga kanluraning bansa ay yumakap sa Budhismo hindi lamang sa relihiyon, kung hindi bilang filosofiya o paraan sa meditasyon, mindfulness at hindi pagkakapit sa mga material na bagay.